Kamusta po kayo? I-update lang po natin kayo sa ating kaibigan na si Mima Alicia na tinatawanan ng mga abnormal ang pagkamatay niya. Aray ko. Diba? Update lang po tayo kay Mima na tinatawanan po ng mga DDS na abnormal ang pagkamatay niya. Aray ko. Okay? At ang huli po ay ayan po ha. So nagkita-kita na po ang pamilya, nakauwi na po yung nanay at naasikaso na po si Mima. Napaka okay na okay po yung ganon dahil si Mima po ay naasikaso na at pinapili po ang magulang. Okay? Dapat po mga kababayan, nasa Arlington tayo, Arlington. So dapat Arlington po ang burol ni Mima. Pero ang ating pangulo po ay hindi pumayag na doon lang, kumbaga parang doon lang basta-basta ang ating kaibigan ililibing. So ay ibuburol. So hindi po maraming salamat po Ma'am Fe Perez Marasigan. My heart is broken with Mima passing. Same feeling like me and the vlogger family, ma'am. Aray ko. Yeah, ma'am. Actually, we have the same feeling. In behalf of the vloggers, BBM vloggers, we are really saddened by the passing of our beloved, younger sister, Mima Alicia Lipata. Okay, but we must pray to have immediate justice, and I'm thanking the PNP and BI, Yusek Claire, and our president for the immediate action that they did in this case of our beloved sister. Aray ko. Ano ba yan? Na-English tuloy ako eh. Pag may nagko-comment ng English, napapasama ako eh. Pasensya na po ha. Okay? Pasensya na po ha. Siyempre, napapaano ko, parang bumabalik ako sa mga European country pinanggalingan ko eh. Aray ko. Okay? Sorry ha, napa-English ako. Ayan po, dumating po yung nanay na si Kaso. Sabi ng nanay, sabi ng nanay ay, 10 ba gusto nyo? Sabi ng nanay, mabait po sobrang nanay ni Mima. Marami pong kwento. Sabi ng nanay na kahit saan na lang po, basta po makasama ng mga taong nagmamahal kay Mima ang anak ko. Siyempre yun. Ginawa ni BBM, yung pinakamaganda na. Doon tayo sa Santuario. Doon po sa may QAB sa Santuario. Ayan po, ganun po magmalang Pangulo. Ayoko nang magsalita kasi may mga vlogger na namatay sa DDS. Walang paramdam si Sara. Aray ko. Ganun po yun eh. Yun po yun. Doon mo mababasiyan eh. Doon may mga namatay na DDS vlogger, wala pong inasikaso ang mga Duterte. Nagpaalipin sila, dinilaan nila yung tumbong, betlog, kuyukot. Hindi sila minamahal. Aray ko. Okay? Pero dito po mga kababayan. Dito po mga kababayan. Hindi pa kami, sila pa mismo, dahil sila po ang nakaalam eh. Sila pa mismo ang nagbalita sa amin. Sila po mismo ang nagbalita sa amin kung anong nangyari kay Mima. Wala na po kaming sinalita. Nandyan na po ang Pangulo, nandyan na po sila Yusek Claire. Ganito po dito, napakasarap po ng feeling na minamahal ka ng mga taong minamahal mo. Yun po yun eh. Okay? Hindi po katulad to ng mga si Sara Duterte na may namatay silang vlogger. Wala. Ni Bulaklak hindi binigyan. Ni Bulaklak po hindi binigyan. Ni Posporo, Pansunog hindi binigyan. Aray ko.
Dito po mga kababayan, agad-agad, may task force Mima, nakita nyo naman po. Ganun po yun. Ganun po magpaalaga ang mga Marcos family sa ating mga vloggers, 'di ba? Na sumusuporta po sa kanila. Okay? So, eto po, may bago pang kumakalat bago natin ituloy na binabas daw po si Mima dahil may pera yung ginagano ni Mima, piniplex. Ano to, marshmallow? Aray ko. Diba? Ano to, marshmallow mga kababayan? Ibig sabihin, bawal ka na mag-flex. Ganun content ni Mima, maangas na babae na content creator. Diba? Yung mga iba nga dyan, yung mga content creator, umaarkila ng bahay para masabing bahay nila. Yung ibang content creator, umaarkila ng resort para masabing resort nila. Si Mima, doon siya nakatira kay Boss Mike. Ginagamit niya yung pera ni Boss Mike. Aray ko. Diba? Wala namang problema doon eh. Pag nandun ka pag nagpa-picture ba ako na nasa Ferrari ako, ibig sabihin, binigyan na ako ng kotse. Hindi po ganon. Diba mga kababayan? Hindi po ganon. Wala. Kinontent lang ni Mimi yun. Ginaganon-ganon niya. Nagtitiktok siya. Masama na po ba yun? Ganun po yung narrative ni Mimay. Maangas na waray po kasi to eh. Maangas na waray na vlogger na walang niya yung bibig. Tapos piniplex niya. Nasaktan na kayo doon porket may pera si Mima at hindi nyo maabot yung pera niya. Halimbawa, ganon. Aray ko. Diba? Diba? Yun lang po yun mga kababayan eh. Yun na lang ba? Hanggang dun lang? Hanggang dun lang kaya nyo? Nasaktan kayo doon yung pera. Tapos eto pa po. Eto lang, sandali lang po ha. Eto po si Boss B, si Jay Barong, ginaintindihin yun sa susunod, mamaya na sa susunod natin i-expose. May ano pa mga babayan, ito pong etong i-follow up ko lang kayo dito sa dali lang ha. Kaya ayokong pakiniwalaan po yung Boss B pa. Kasi po pambobo eh. Alam mo yung pag sumakay tayo sa bobo, mabobobo lang tayo eh. Aray ko. Mabobobo lang po tayo mga karayuma, di ba? Sige, pero nandiyan na yan. Ito lang po kasi andali niya pong i-debunk. Ito na lang po. Sige, ito na po yung Boss B, madaya nagre-request eh. 2 million lang ang binigay yung party mo na kay Boss B, 2:33 PM. Talaga ba? Kausap ko na lang si Boss, sa inyo daw inabot, kinukupal nyo ba ako? Yan sabi. Kung may party ka sa 2 million, di 5 na maghahati doon, pang-apat lang na tao yung tig 250. Aray ko. Ayan po 2 million. Talaga bang 2 million lang? 2.5 ang binigay? 235. Ayan po 235. Biro mo, ayan 235. Nung nag-reply na, bahala ka nga, 1:38 PM. Paatras ang orasan. Aray ko. Kita nyo, nakakabobo lang, di ba? Kasi sanay ka na sa galawan nila eh. Sanay ka na sa galawan nila mga karayuma. Sanay ka na sa galawan nila. Aray ko. Tignan nyo dito. 2:35. Tapos umatras yung oras, 1:38. Aray ko. Alam mo yun, napakadaling idibang, isang pitik mo lang, wala na, finish na. Aray ko. Chuchupan! Yan! Uy! Ano yan, uy!
Pakikat nga yun, ba't biglang gumanon? Lolo ko to computer. Lolo ko yun, sorry po, maling effects. Ayan o, mga kababayan, tignan mo, ayan po yung pinapakalat nila. Aray ko. Diba? Ito pa, hindi pa nila napansin. Sa sobrang pagmamadali siguro. Kung may party ka sa 2 million, di 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao yung tig 250k. So, pag 250k times 4, 1... Aray ko. 2 million daw. Pero 250k times 4, 1 million lang yon. Mali na naman sa addition. DDS talaga gumawa, mali sa addition. Aray ko. Habang maging safe sa tamang tao, ito ang dapat mong gawin. First step, second step, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Di ba, basic na basic po ang pag-debunk. Napakasimple lang. Kaya ayoko ng patulan. Ngayon, pinapakalat nila ngayon yung Boss B, nila narrative, lalo ni J. Bobo na nang momolestya. Di ba? Ni J. Bobo na umiiyak po ngayon dahil na-expose yung jowa niyang si Lira. Aray ko. Di ba? Ilang beses na ba yung pineki nila ang conversation? Di ba? May BBM, may Lisa Marcos, pineki ang conversation. Diyan sila may galing kasi para mapag-usapan na lang, pepeke yung conversation. Ang sa atin naman po, mga babayan, etong pagkamatay ni Mima, grabe pati ito, inabot nyo, pati ito, kailangan yung pekein. Pagkamatay na to, patay na to, pineki nyo pa. Aray ko. Di ba? So, ayan po mga kababayan, Mima Alicia Lipata, June 20 po, pinanganak si Mima, kabe-birthday lang, June 20 po siya pinanganak, kabe-birthday lang ni Mima, Diba? Ayan po, your life was a blessing, your memory a treasure, you are loved beyond words and missed beyond measure. Ayan. Wake, ayan po sampoy lilibing. Burol, lilibing ng lilibing. July 20 po hanggang July 22. Bali, 3 days po. Sanctuarium, yung maganda po. Yung parang, parang Rome. Sa may Araneta Avenue. Kanto ng Araneta Avenue at Espanya, dun po. Dun po yung parang, Espanya ba yun? Quezon Ab yata, Quezon Ab. Basta dun. Sanctuarium. Doon po pinili ng ating Pangulo. Maraming salamat po, Pangulong Bongbong Marcos. Salamat po sa ating Pangulo at magkita-kita tayo dyan, Uncle. Ganun magmahal ang Pangulo, boy. Ganyan magmahal ang Pangulo, putek. Magkita-kita tayo doon. Ganun po magmahal ang Pangulo. Dapat nga po, St. Peter lang napili namin. St. Peter, Arlington, ayun nga po. Kaya hindi pa namin masabi sa inyo. Kasi nga, yung lang ba, may burol lang. Pero hindi po pumayag ang Pangulo. Hindi pumayag ang Pangulong Bongbong Marcos. Sabi na sa nanay, saan nyo po gusto? Sabi ng nanay, kahit sana lang po. Basta po, makasama po ng mga minamahal, yung mga minamahal ni Mima, mga fans niya, at itong mga kapatid na vlogger. Hindi po, sige po, bigay ng Pangulo. Sanctuarium, may escalator, baka maano po kayo, may nag-chat sa akin, mga matatandang magpupunta nyo, baka naman ilang sabi ko, hindi po, may escalator doon. Aray ko. May escalator po doon sa mga matatandang, may rayuma, sa mga kulubot nating mga minamahal. Wag po kayong hindi po kayo hihingalin doon. May escalator, elevator. Sosyal. Mga kababayan, mga karayuma.
escalator kayo doon, tsaka aircon, magdala kayo ng jacket. Okay? Magdala po kayo na lang ng jacket na may wifi. Aray ko. Oh. Escalator, elevator, di kayo mapapagod mga karayuma. At yan po, at ang istorya nga ng nanay, si Mima talaga ay napakabait na bata, nagbibigay palagi sa magulang, nagpapaaral ng kapatid, lahat ng kailangan at kakailanganin ng kanyang anak, mga pamilya, ay agad-agad binibigay ni Mima. Ganun po yung batang yan. And hindi nga rin matanggap ng magulang ni nanay na biglang nawala na nga po yung anak niya, and nagpapasalamat siya ng sobra sa ating Pangulo at sa dito po sa community ng mga vlogger, dahil hindi naman sa pag-aano, kasi sa pangunguna ni Boss Mike, siya po talaga ang busy. Ayan, si Koy din, yung driver ng nanay niya, sila po yung talagang nag-assign dyan na ano. At may mga, eto na po, may DDS senator po na gustong pumunta. At sabi naman po, wala namang problema eh. Pagdating po kasi sa patay, mga kababayan, pagdating sa patay, kakalimutan mo ang politika. Pagdating sa patay po, rerespetuhin mo ang patay. Hindi ka pwedeng na, kabilang panig to, nagpunta. No, hindi po ganon. Nakita nyo, alam nyo, namana ko yan. Parang namana ko yan. Nakita ko rin at na-absorb ko rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakita nyo po, ang mga Aquino, ilang beses po nilang pinupuntahan, ilang beses po nakikiramay po sila. Excuse me. Diba? Marco Polo, Lodge Nyolo, yung sasakyan ba, loan ni Mima, so wala talaga silbi, live-in niya. May nalalaman ka. Secret. Ayoko magsalita dito, Marco Polo. Baka marinig ako ng NBI, ipatawag ako. Huwag ka na magulo. Aray ko. Actually may alam po kami. Kaso hindi po kayong pwede magsalita, baka ipatawag kami. Aray ko. Hindi, may alam po kami sa update ng kaso. Pero yung iba pong update ng kaso, medyo internal po eh. Hindi po natin. Kasi pag sinabi ko dito, nakikinig pala yung suspect, delikado, magagalit sa atin ng NBI, PMP. Aray ko. Di ba? Di ba baka mapanis ba? Mapanis yung investigasyon, di ba? May alam tayo, sinabihan lang na huwag masyadong, ayun nga po, namana natin kay BBM, ayun, nakita natin na walang kulay-kulay, di ba? Kaya nga, Joby, makadulas ako, si Raul at si Marco Polo eh. Baka makatakas yung suspect eh. Hayop talaga te. Aray ko. Ayun nga po, yun naman ako. Ayan ang magandang moral lesson, mga DDS. Yung DDS senator nyo na dinidilaan nyo ng puwet, pupunta kay Mima. Pupunta po kay Mima. Tapos kayo, tinatawanan nyo yung pagkamatay. See the logic? Walang utak kayo. Diba? Wala kayong utak. Hindi katulad ng mga DDS, diba? Senator, kahit pa paano may respeto, kasi mga kababayan, mga karayuma, ang patay po nire-respeto yan. Hindi po tinatawanan yan. Wala sa tradisyon ng Pilipino na tinatawanan natin yung patay. Yung kapitbahay mo, si Mang Jose, na naman si Mang Jose. Aray ko. Nabuhay na naman si Mang Jose. Si Mang Jose, namatay na, kakapatugtog ng 1968. Aray ko. Baka dumating po ang pagkakataon, mapalitan si Dr. Jose Rizal. Ang maging national hero natin ay si Pangulong Duterte. Aray ko. Ang nanakaw si Sarah.
Ano ang gagawin mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Papasukin ko. Di ba? Kahit winawalang niya tayo ni Mang Jose, may kapitbahay ka, walang niya si Mang Jose. O, anong pag namatay, anong gagawin mo? Wala kang magagawa kundi alam naman sabihin mo, nakikiramay po ko, walang niya po yan. Hindi ganon. Loss nga eh. I'm sorry for your loss. Di ba sa English, I'm sorry for your loss. Ibig sabihin, namatayan yun. Nawalan ng mahal sa buhay. From the word mahal sa buhay. Tapos tatawanan mo. Pusang ina mo. Ha? Gusto mo ba pag namatay ka, tataiyan kita sa muka? Aray ko. Aray ko. Diba? Kasi ang patay nire-respeto yan. Nasa kultura natin yan. Nasa kultura ng Pinoy yan. Ewan ko ba? Dahil sa mga putang ina mga Duterte to na wala na moralidad ng Pilipino. Aray ko. Nasa kultura natin yan. Ginaganyan nyo. Anong klase kayo? Oh. Alam nyo mga babayan, mga karayuman, nakakalungkot eh. Nakakalungkot po. Kasi hindi po dapat ganito. Dapat tayo, yung moral compass natin hindi nawawala eh. Kasi, pag nawala yung moral compass natin, ganyan na nga nangyayari. Natutuwa pa sila na binabalita silang tinawanan nila. Diba? Natutuwa pa sila. Akala mo naman anak ni Digong. Akala mo naman pasweldo ni Digong. Sa bagay, yung ibang troll pan, pasweldo ni Digong, nararapat nilang tawanan. Pero the fact na inuutosan ka, mga babayan, the fact na inuutosan ka na walang yain yung namatay, putek, hindi tama yun. Kung nasa tamang pag-iisip ka, hindi mo dapat gawin yon. Inuutosan ka ng mga Duterte, ng mga troll farm ng Duterte. Oh, ito topic nyo. Oh, ito topic nyo. Kasi ganyan po yan, nahuli natin kay J. Guevara eh. Nung bobo po si J. Guevara, bobo pa. Isang live po ni J. Guevara, binuking niya ang troll farm ng mga Duterte. Ini-email po sa kanila sa Gmail yung mga topic. At si J. Guevara po, syempre bobo, hindi marunong gumamit ng laptop, napakita niya sa screen yung nilalaman ng email. Aray ko. Napakita niya sa screen. Oh, nakalagay doon, topic for today. Ito ang itapik nyo. Nakalagay, siraan si ganito, siraan si ganon, siraan. I-ano nyo to, i-fake news nyo yung ganon. Ganyan sila eh. Ngayon, nakatimbre si Mima sa kanila. Nakatimbre po si Mima sa kanila, natawanan, siraan, walang yain, yung namatay. Ako, hindi ko magagawa yon. Kahit utusan ako ni BBM, at alam ko hindi ako utusan ni BBM ng ganon. Hindi ako utusan ni Sandro Marcos ng ganon. Or sino man yan, ni Yusek Ler, o sino man nasa mga yan, mga kaibigan kong mga politiko. Hindi ako papayag no, walang ngayon mo to. Nako, putik. Hindi tayo papayag ng ganon. Although, yung si Sean Wayne po, sinabi natin na mali ang mag-request ka na patay na si BBM. Ayan na nangyayari sa iyo ngayon. Na ayan po yun. Ganun po yun. Nireact natin yun. Pero sinabi natin na mali yung ginawa niya na nire-request niya mamatay ang Pangulo at hindi natin namalayan na siya po ay nawala. Pero hindi natin winalang yan. Tinawanan natin, patay ka na. Hindi po tayo ganun. Hindi po tayo ganun. Eh sila ganun eh. Utos yan. Kasi kita niyo po yung pattern. Lahat po, winawalang niya si Mima. Okay? Po, pupunta ang Pangulo, pupunta si Congressman Sandro, at magkita-kita tayo doon. At may mga VIP pa, may DDS senator na pupunta, alam ko, may mga senador din na sila Kiko Pangilinan, baka pumunta po. At mga gabinete pupunta po. Kasi ganun po eh. Ganun po yon, ganun po dito. Ang tanging gusto nila ay respeto sa patay, di ba? Ganun naman po tayo eh, respetuhin natin ang patay.
nagbibigay tsansa sa katulad naming wala ang daugan ng hinaing naming mga masa. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Mayain naman kayo, masyado kayong abuso, lalo na yung sa Senado naglilingkod sa isang tao. Kinakampihan ang kriminal, sobra kapal. Wala kayong puso, kadiri ang dangal. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Ano man ang mangyari, ikaw ay sasamahan. Mga yapak mo amin palaging susundan. Taong bayan minahal at hindi mo iniwan. Bukas ang iyong tahanan sa katarungan. Bong, 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 bong. Bong, 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 bong. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahihirap. Bongbong, ikaw ang tumatayong pag-asa ng mga taong inabuso at walang hustisya. Hindi ka natatakot, sino man makaharap. Yan ang presidente naming mahirap.